Nagtatanong tayo kung bakit may kasamaan sa mundo at minsan mahirap mahanapan ng sagot lalo na kung tayo mismo ang biktima nito. Subalit ang lahat ay may dahilan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Wag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay purpose. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. And last call po sa ating mga kapatid na gustong sumama sa pilgrimage sa darating na October. Kaunting slots na lang po at magsasara na tayo ng ating registration. Kaya kung kayo po interested na makasama ko sa pilgrimage this October, pakipanood nyo po itong video hanggang sa huli at makikita nyo po yung contact details para po sa ating pilgrimage. Mga kapatid, isa ka ba sa mga nagtatanong kung bakit mayroong kasamaan sa mundo? Why is there evil in the world? Tingnan natin ang kasagutan ng Ebanghelyo sa isang napakahalagang tanong na ito. Kapag tayo ay aware sa mga nangyayari sa mundo, kitang-kita natin na laganap ang kasamaan sa iba't ibang sulok at panig ng mundo. Sa iba't ibang balangkas, nanduroon ang kasamaan. Pero ang totoo rin, nasa ating puso naglalaban ang kasamaan at kabutihan. Evil is also in our hearts as well as good. Ito yung ating gospel ngayong araw na ito, na itinatanong kung bakit mayroong damong tumubo samantalang puro trigo naman ang inihasik na binhi. Saan nanggaling ang damo na kasabay na tumubo ng mga trigo? Yan ang tanong sa ating Panginoon. At ito rin siguro yung tanong natin. Lahat naman tayo ay nilikhang mabuti. Tulad ng sinasabi sa aklat ng Genesis, lahat tayo nilikhang mabuti at pinuri pa nga ng Diyos. At pinagmasdan niya na ang lahat ng kanyang nilalang ay mabuti. At nang likhain niya ang tao, nakita niyang ito'y napakabuti. At dito sa ating gospel, narinig natin na sabi ng mga manggagawa sa bukid sa kanyang master, bubunutin po ba namin ang mga damo?
Anong sabi na may-ari ng triguhan? Huwag muna. Kasi baka pati yung trigo ay mabunot din ninyo. Hintayin ninyo ang tamang panahon. Hintayin ninyo ang anihan. Sapagkat uutusan ko ang mga mag-aani na unahing tanggalin yung damo at pagbigkis-bigkisin at sunugin. At yung mga trigo ay ilagay sa kanyang kamalig. Mga kapatid, napakaganda ng mensaheng ito sa ating lahat at sinasabi ng ating Panginoon na bakit merong kasamaan sa mundo? Dahil merong kalaban. Merong kalaban na nagpunla ng kasamaan. Samantalang ang Diyos ang ipinunla sa ating kabutihan, merong kalaban, merong demonyo, merong kasamaan na nagpunla ng kasamaan. Kaya nga, mga kapatid, alam nyo, itong reality of good and evil sa mundo ay isa ring realidad sa ating pagkatao, sa ating puso. Yang good and evil na yan ay nasa sa puso ng bawat tao. Alam kong alam nyo ang ibig kong sabihin. Tayong lahat, may kakayanan tayong gumawa ng kabutihan, pero meron din tayong gumawa ng kasamaan. May kakayanan din tayo niyan, no? Kaya nga napakahalaga mga kapatid na tayo ay nagsusumikap, no? Na talagang pag-ukulan ng pansin yung paggawa ng mabuti. Hindi lang tayo yung iwas ng iwas sa paggawa ng masama, pero wala rin naman tayong ginagawang mabuti. That is not actually helping us. Hindi ibig sabihin na hindi tayo gumagawa ng masama, gumagawa na rin tayo ng mabuti. No? Napakahalaga po na pagsikapan natin na gumawa ng kabutihan dahil sa ating paggawa ng kabutihan, tayo ay nagiging mabuti. Hindi tayo nagiging mabuti sa pag-iwas lang ng pag-iwas sa paggawa ng masama. Kaya nga mga kapatid, ito yung hamon sa ating lahat na tingnan at suriin ang ating sarili. Tayo ba'y nagsisikap na magpakabuti? Ibig sabihin, nagsisikap ba tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa lalong-lalo na? Kasi napakahalagang bagay po ito. Sa ating pagsusumikap na maging mabuti, ay magsumikap tayong gumawa ng kabutihan sa kapwa, sa mundo. Kaya nga itong ating gospel, sinasabi ng master, ng may-ari ng triguhan na huwag muna ninyong alisin yung mga damo. Makikita natin na merong tamang panahon ang Diyos. At minsan tayo yung nagmamadali, tayo yung atat na alisin yung kasamaan. Minsan sa ating sarili, you'll see. Lalong-lalo na kung meron tayo mga ugaling pangit, masamang mga nakagawian na yung bang para bang paulit-ulit na lang natin ginagawa. Para bang minsan nagiging impatient din tayo sa ating sarili na bakit ba kasi merong ganito? Pwede namang alisin na lang. At minsan yung sa pagnanais nating mawala itong mga ito, lalo pang lumalala ang ating sitwasyon. Lalo pang hindi maganda yung solusyon natin sa pag-alis doon sa mga nakikita nating hindi maganda at kasamaan sa atin. Mga kapatid, be patient. Tinuturuan tayo ng Diyos ng pasensya na darating ang panahon, ito'y trabaho ng Diyos na alisin at ihiwalay sa atin yung mabuti sa masama, yung masama sa mabuti. Napakahalaga ng pagtitiwala natin sa Diyos at isuko natin sa Kanya ang lahat, yung ating kasamaan at kabutihan, Lord, and ask for help. Siguro ito yung isang napakahalagang itinuturo sa atin. Bakit may evil in the world? Bakit merong evil sa ating puso? Para turuan tayo na isang napakahalagang katotohanan that we need to trust God, not ourselves. Ilagay natin sa Kanya yung ating buong tiwala na darating ang panahon, kayang lupigin, kayang lipulin, kayang alisin ng Diyos ang kasamaan sa puso natin. If we will trust Him. Yung pagtitiwala sa Diyos. At yung pagtitiwala kasama doon yung pagsuko sa Kanya. Lord, I surrender everything. I surrender my weaknesses. I surrender my strength. I surrender my sinfulness.
I surrender my struggles to follow your will. Napakahalaga nung trust at nung surrender to the will of God. Pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakahalagang tanggapin natin that the reality of evil in the world and the reality of evil inside us ay bahagi ng plano ng Diyos upang lumitaw, upang makita natin ang kaibahan, at upang makita natin, ma-appreciate natin ng lubos ang liwanag kapag may dilim, ang kabutihan kapag may kasamaan, ang meron tayo kung merong kawalan. Lahat ng ito ay na-appreciate natin, napapasalamatan natin, nare-recognize natin dahil lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Magtiwala at sumuko sa Kanyang kalooban. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo po kami sa pang-araw-araw naming buhay, lalo na sa pagharap sa mga kasamaang laganap sa aming mundo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.